Pilipinas World Service. Mapapakinggan na Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayoy nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mula sa bintana ng kaalaman, tungo sa kamalayan ng bawat Pilipino. Edukasyon, siyensya at ang mga isyong mahalaga kay Juan at Juana. Muling nagbabalik ang inyong katuwang sa Himpapawid. Ito ang Paaralang Bayan sa Himpapawid. Ang ating tema, Our Power, Our Planet. Sa gabay ng mga eksperto at sa boses ng bawat mamamayan, Meli Tenorio, Paaralang Bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magandang hapon, Pilipinas. Ngayon pong hapong ito ay isa pong malaking panauhin ang ating ibabahagi sa inyo kasi siya po ay isang pambihirang haligi ng edukasyon, kalusugan at komunidad. Siya po ang magpapaningning sa ating talakayan. So, masasabi ko po ng ating panauhin, si Dr. Ireneo Bong Alvaro ay isa pong Renaissance man. Siya po ay isang educator, kilalang author, entrepreneur po, philanthropist at kung Sabado at Linggo naman po ay proud na weekend farmer. Okay? So, siya po ang kasalukuyang natatanging 8th President ng Wesleyan University, Philippines sa Cabanatuan City
Pero hindi lang po diyan nagtatapos ang kanyang serbisyo. Sa larangan naman po ng kalusugan, siya po ang tumatayong chairman ng Multisectoral Governance Council o MSGC ng Jose Bilingad Memorial General Hospital. Okay? So, ito po ang isa pang fresh na Pampa Good Vibes. Ano po? Ngayong darating na buwan ng Hunyo ay formal na po niyang uupuan ang pagiging presidente po ng Board of Trustees ng prestigious Association of Christian Schools, Colleges, and Universities. Ngunit, higit sa lahat po, ang naglalakihang titulong ito, ang ipinagmamalaki niya po ay ang pagiging tapat na kabiyak kay Miss Irene at isang mapagmahal na ama, kina Carlo at FJ. Isang leader po na may talino para sa pamumuno at may puso para sa pamilya at bayan. Mga kaibigan, si Dr. Ireneo or si Dr. Bong Alvaro Jr. Okay, so magandang hapon. Sir, kamusta ka na? Eto po, nasa school ngayon kasi hindi nga ako umuwi. Mahirap kang tanggihan, ma'am. Kita men. Thank you po. Alam nyo, dapat lang talaga kasing makilala kayo ng ating mga tagapakinig, ng mga kaibigan natin na ika nga gustong mag-aral, pero mamaya aalamin natin kung ano ba ang maitutulong ng Wesleyan doon sa ating mga kaibigan na ika nga may kakayanan ang talino pero walang kakayanan magbayad. Okay, siguro may mga scholarship diyan. Pero ang una ko pong tanong, Doc, bilang Pangulo po ng Wesleyan University, Philippines, isang iginagalang at tanyag na institusyon sa kabanatuan, ano po ang inyong pangunahing direksyon at mga bagong programa upang tiyakin ang ating pong mga mag-aaral ngayon ay handa sa hamon ng makabagong teknolohiya at globalisasyon nang hindi po nawawala ang puso sa pampublikong pagsisilbi? Una-una po, ang isang kailangang direksyon na aming gustong tahakin bilang isang paaralan ay yung tinatawag na internationalization. Okay. Dahil po alam niyo naman ang hindi ka na pwedeng mabuhay on your own isolated world. Opo. Opo, di ba? No man is an island. Opo, interconnected yung web of interconnection, hindi mo pwedeng iwan. Opo. So yun yung isang pangunahing plano, pero syempre kadugtong doon, kailangan mo rin ngayong baguhin o iangkla yung iba't ibang mga pagbabago both physically and academically. Kaya kailangan kang umangkla sa bagong teknolohiya, di ba? Kagaya ng inyong programa, siyensya na, tekno pa. Hindi mo pwedeng iwan itong science and technology is a very important part of getting into the world. So yun po ang isang masasabi nating pangunahing direksyon ng pamatasan. Okay. Alright. So, Doc, okay, kasi before, di ba, parang kilalang-kilala po ang Wesleyan, pero parang there was a time na medyo nawala siya ng konti. Pero, ngayon po, nung umupo kayo, nung umupo po kayo, parang lalo, bigla ang kanyang, muli po siyang nakilala. Okay. So, mahirap po na ang isang bagay po na medyo natatakpan ng konti ng ulap ay bigla na namang sisikat, parang sikat ng araw. Ano po ba ang inyong mga isinagawa para ito po ay muling makilala, lalong-lalo na po dito sa bago nating mga technology, lalong-lalo na po sa mga nurses? Una po, totoo po yun, medyo sa larangan ng halimbawa sa larangan ng globalization, medyo hindi talagang nanahimik ng konti sa ilang dekada. Pero ang kagandahan naman nun, parang kinyur niya muna yung kanyang pangloob na kakayahan. Kaya when I assumed, medyo ready na siyang lumabas in her own isolated world. So, kaya nagsimula yung pagpapalabas. Alam mo naman ngayon, Tita Mel, hindi ka pwedeng maiwan
Sa bilis Tama. ng, di ba? Sa bilis ng pagbabago ng mundo, Yes. hindi ka pwedeng maiwan. Kasi talagang iiwan ka. Especially in the age of AI, di ba? Nung yang, di ba, ito, nung nag-aaral tayong some years ago, Tita Mel, maalam mo sigurado to. Of Pag course. pinag-uusapan mo yung mga pagbabago, ang ating lingwahe pa lang noon ay VUCA pa lang, yung VUCA, di ba? Opo. Sasabihin natin, i-explain natin ang mundo. Ang mundo ngayon ay volatile, di ba? Natatandaan mo to, Tita Mel, inaral natin yan, no? Opo, volatile. Okay. So, ayan, mga kaibigan, ang oras natin 3:12 po at medyo nag-freeze po ang ating kaibigan si Dr. Bong Alvaro. Okay, si Dr. Bong Alvaro, mga kaibigan, ay chairman po namin siya sa MSGC. Nalagyan ng parehong D sa una at sa likod. Divukad na ngayon. Ay bakit divukad? Kasi nga yung pagbabago, yung maraming disruption, yung D, di ba? Yung sa una. Aside from the VUCAs na pinag-uusapan natin, na very familiar sa atin, may mga disruption sa mga bagay-bagay na nangyayari ngayon. Diba? Yung mga sudden at saka exponential shifts in industry, in technology, in markets. Biglang nagbago yan. Bakit? Nagdugtong-dugtong kasi ang mundo Yes, Di ba? Oo. Tapos yung exponential ang changes ng teknolohiya. You must, and there is no other option na you leave AI. You have to live with it. Because whether we like it or not, artificial intelligence is here to stay. Yes, So, it is a tool. Shunning it, kakatakutan mo, mas destructive yan kesa sa aralin mo na nga. Yes. Ito yung sinasabi nating, pero yan, nagbibigay ng mga disruptions. Ayan, ngayon, daming mga bagong lumilitaw. Tita Mel, di ba? Yung, kailangan kang umangkla, kailangan kang maghabol Yes. May generative autonomous agents na sinasabi sa AI, meron yung ability niya na mag-compute ng mga complex things, ano? Opo. Tapos ang bilis, yung tinatawag, ayun nga ang bago daw mga labas na hardwares ngayon meron ng sariling tinatawag na built-in neural processing units, yung mga NPUs na palagi nakikita. Ibig sabihin, nakakapag-compute na siya, nakakapag-analyze na siya within itself. To cut it short, ang sinasabi ko, kaya binabanggit ko itong mga to, Tita Mel, ito yung pagbabago ngayon na sudden and exponential, na masyadong malaki. Na kapag, like a university like us, kapag hindi kami sumabay o kahit man lang umabol, ay pupulutin kami sa pansitan. This is the very reason why we are trying to equip ourselves. We're trying to upscale, elevate ourselves. Yes. Para nang sa gano'n makahabol kami ng konti. Nabasa mo siguro yung isang news na bakit, alam mo, yung College of Nursing namin, nabanggit mo kanina. Opo. We are now venturing on VRs. Yes, opo. VRS. Okay. Okay. So gusto ko itanong ito Doc, no? Pinag-uusapan kasi ngayon ang paglulunsad ng inyong university, WUP, sa kauna-unahang cutting-edge VR simulation lab sa rehiyon para sa inyo pong nursing students, okay? So sa paanong paraan po binabago ng state-of-the-art VR technology na ito ang traditional na pag-aaral ng medisina at paano po nito tinutulungan ng ating mga kabataan na magkaroon po ng clinical confidence para po sa totoong buhay? Opo. Isa po kasi itong bagong teknolohiya sa mundo. Opo. At we are lucky enough to bring it here kasi meron kaming naka-partner na may alam nitong teknolohiyang ito at we signed an agreement and now this semester po ay sisimulan na namin yung mga rooms
equipped with virtual realities. Okay. Anong ibig sabihin nito? Halimbawa, i-example natin sa nursing. Diba, sa nursing kasi, may mga, tinitrain mo kasi ang nurses na dahil mag-care ng patient. Ang VR technology ay tuturuan siya ng iba't ibang approaches kung paano i-handle ang mga pasyente. Let me just describe that. Halimbawa, yung nakikita niyo yan sa picture na naka-VR. Yung naka-VR na yon, maliliit na areas lang yon, mga 3 by 2 meters na areas lang yon. Yun yung kanyang pinaka-room. Okay. Yung professor, sa halip na sinusulat sa blackboard yung mga anong dapat gagawin sa ganitong pasyente. Ano pong gagawin? Meron tayong application ngayon sa loob nitong virtual reality. Okay. May mga equipments tayo na sasabihin niya, halimbawa yung teacher, gusto niyang i-grade ang isang estudyante kung paano siya i-handle ang isang iba't ibang klaseng patient. Halimbawa, ikikiin niya isang masungit na pasyente dahil mayroon siyang iniindang sakit. Ngayon, naka-VR siya, parang nasa room mismo ang estudyante, tapos pati yung pag-administer niya ng medicine nandoon, pero nandun lang siya sa maliit na corner. Tapos makikita mo ngayon, tapos interactive siya, Tita Mel. Halimbawa, sabi ng pasyente, minsan tatapikan pa yung kamay niya, yung magagalit siya. Tapos ngayon, yung handling, kakausapin niya. Nakikita namin ngayon yon, siya naka-VR, siya nakikita niya, nasa loob siya. Kami naman nakikita namin sa isang malaking screen yon. Okay. Ako, professor, nakikita ko yung malaking screen, paano niya ha-handle, how patient she will be, tapos pati na yung mga time ng mga medicines, kapag kailangan, sir, painumin ko na kayo ng medicine, at kasi eto na, alas stress na, ganito. Nandoon sa loob ng application. It's very interesting, Tita Mel. I hope one time you can visit here at matitest mo yung mga VRs na yun. Ibig sabihin, ginawang magaan yung pagtuturo sa halip na pupunta ka sa clinic, pero hindi pa rin namin inalis yung actual sa clinic. Ayun. Okay. So meron pa rin face-to-face. Yeah. Itong VR, parang ito, kaya virtual reality na talaga ito. Nasa loob siya. Tapos you can prompt different types of prompting para nang second makita mo yung skill ng estudyante, paano niya ma-hone. Tapos meron kang evaluation ngayon. Ayun. Okay. Tapos nag-VR, uupo kayo. Pati yung mga ibang estudyante na nanood, mag-evaluate sila ngayon saan yung weak point, o sa anong dapat i-improve. Alright. This will in turn improve the kind of services that you will have to provide. Tapos, pagkatapos doon, pag senior years na sila, doon na sila i-apply nila yung mga inaral nilang yon through the virtual reality. This is the in a nutshell. Ganito po yung explanation ng tinatawag nating VR room. Okay. Pero Doc, ito bang VRs na ito, ano yun? Mahal ba yun? I mean, you have to allot money for that para ika nga magamit, or mas okay ba yung gamitin kaysa doon sa yung face-to-face? Mas magastos ba yan? Actually, Tita Mel, face-to-face ang VR. Okay, kasi nandoon yung mga estudyante. Nanonood sila sa ginagawa nung ibig sabihin, yung ginagamit na VR, yun ba ay you have to buy that? May halaga siya si Tita Mel, ang isang binabayaran mo riyan. Hindi yung equipments, mura yan yung mga applications. Kasi mga tried and tested all over the world yung mga applications na nakapaloob doon. So, talaga pong mag-i-invest ka po. Okay. Ngayon, kasi alam nyo naman, kapag naghahabol ka, talagang mag-i-invest ka. Talagang kailangan kang gumasta. Hindi siya mura. Okay. But we would like to try it as the first in the country na
papasimula ng ganitong klaseng enhancement of learning. Opo. Ang AI kasi is to enhance learning naman hindi naman para ang AI siya yung ating slave. Opo. We are the master. We should be the master of AI and AI should be our slave. Yes, Kasi oo. kaya nga merong tinatawag na prompt engineering ngayon. Dapat marunong kang mag-prompt. Alam mo kung paano turuan si AI. Yes, oo. Ang AI ka naman kasi gagawin niya kung ano yung Yes, lahat. sinasabi Oo. niya. Oo, pero we have Ang sometimes we naging have mali to lang check minsan them. Kasi nagkakamali din po sila. Nagkakamali din po ito mga Kaya AI. nga po kailangan ng Opo. human intervention doon at human analysis. Yes. Kaya nga hindi nawawala yun. Kaya nga sabi ko nga, we should be the master Opo. of AI. Oo, we should Kasi use hindi them naman as a ibibigay tool, lahat. di ba? Kasi makakatulong sila. Pero Doc, okay, gusto ko lang pwede bang balikan natin yung history ng Wesleyan? Kasi Opo. bakit nursing po? I mean, naghahanda kayo para magkaroon po ng magandang kinabukasan ang mga nurses na nag-aaral diyan or itong mga nursing students. Bakit po? Ano bang history ng Wesleyan? Kayo ba ay mga may hospital kayo before? Ngayon Sa po loob. ba ay gumagana pa rin ito? So, sa medical side talaga kayo? Ganito po, Tita Mel. If you will take a look at the history of Wesleyan when it started way back decades ago, naging known ang Wesleyan sa mga magagaling na nurses. Opo. Yun po ang isang background niya. Secondly, tapos dumami na lang yung mga kurso hanggang ngayon. Meron kaming College of Law, College of Medicine, at iba't ibang allied medicine. Pero talaga pong malaki ang strength namin sa nursing and allied medicine and business administration. Opo. Yan po ang malaking strength ng So, nursing talaga, sa nursing population po namin dito, medyo marami. Almost 2,000 po ang isang kolehiyo namin, isang college, 2,000 ang nursing Ang laki. population po. Opo. Oo. At growing pa. Mm. Kasi we are known to be the school for best nurses. Yung isang nurse namin na nasa London, siya lang ang Pilipinong nakakuha ng tinatawag na highest royal award. Wow. Opo, galing po ng Wesleyan yun nung minsan siya yung naging bisita namin dito. Ibig sabihin talagang we were known to produce nurses. Sa ano naman po, maganda na rin po naman ang showing namin sa hindi kami bumababa sa 98%. Wow. Mostly 100% kami at mostly nasa top 10 din po ang Wesleyan in terms of nursing. Pero sa ibang larangan din po, halimbawa sa accountancy, itong January number 9 kami. Wow. Nasa top 10 din kami. Talaga? Apo. So, Okay. yun po ang background bakit nursing kasi pinakamalaking population siya sa loob ng paaralan and we have our own hospital. Po ang Ayun. isang advantage. Okay, oo. Alright. So, Doc, may isang napakalaking lumipat po tayo ng ating topic. Ano po? Yung kalusugan at modernisasyon. Bilang chairman ka ng MSGC. Kahapon, nandun ba kayo noong magkaroon ng launching? Hindi po, pero kasi meron ngang ang dami mga scheduled appointment pero nag-uusap po kami ng nila. Ayun. Okay. Kasi 'di ba po malalaking proyekto yung Type 1 Infectious Disease Isolation Building at ang Central Luzon Infectious Disease Referral Laboratory. So, bilang chairman po ng MSGC, ano po ang magiging pangunahing papel ng mga makabagong pasilidad na ito sa pag-angat po ng antas ng pampublikong kalusugan at kahandaan po ng rehiyon sa mga susunod na krisis o pandemya? Yung pong pinasinayaan kahapon Apa. ay bahagi po yan ng mga ilang direction ng JBL. Actually po bilang MSGC o member ng Multisectoral Governance Council, kami po yung tinatawag na hindi po kami included sa operations Okay. ng JBL Hospital. Pero
kami yung tinatawag nilang private champion, yung private sector champions. Opo. Ibig sabihin, mga pribadong sektor tayo na tumutulong upang lalong paunlarin ang serbisyo publiko Opo. ng pampublikong hospital at nakaangkla din sa ating yung nakaangkla yan sa ating Universal Healthcare Program. Opo. Yung pong kahapon ay mga proyekto. Magagaling po kasi yung mga naglilid ng JBL ngayon, di po ba? Si Dr. Chi, yan. Yes, oo. Oo. Si Dr. Dr. Danak, actually, yun ang isang linya niya, yung infectious diseases, yung pinasinayaan kahapon. Opo. Yan po ay bahagi ng tinatawag nating yung kahapon Center for Infectious Diseases and Tropical Medicine. Opo. Ito yung tinatawag na part siya nung HEAL na tinatawag nating Health System Enhancement Address and Limiting the yung HEAL COVID-19. Ang ibig sabihin nito, Ma'am Mel, ito ay isang pagkilos ng JBL na ready tayo. Hindi kagaya dati nung nagka-COVID, di ba? Opo. We're like headless chicken, hindi natin alam. Ngayon po, ito po ay isang proyekto ng DOH at alam ko, supported ng ADB ito at ng JBL organization na upang nakahanda for any infection na o infectious diseases na hindi natin alam. Opo. Dahil hindi natin alam yung pagdating niya, magkarakay, meron ka pa ng virus na nakuha sa labas. Ito po yung mga pag nagkaroon ng early detection at ito na yung parang sanctuaryo na natin ito. Opo. Kaya nga na mapalad po yung mga taga Central Luzon. Yes, oo. Ang galing nga ng JBL Di ba? Opo. Okay. Opo. Ang laki po ng improvement ng JBL ngayon. Magsimula nung pinangunahan ito ni Dr. Chi. Chi Choco. Si Choco. Kasi siya itong tao ito masyadong passionate. Yes, oo. Pag naisip niya, gagawin niya kagad. At saka ayaw niya ng mabagal, mabilis. Opo. Sa salita niya, ang bilis Yes, oo. Okay. Yung team nila, the entire, of course, she's the leader, but the entire team, with Dr. Danak, Dr. Misael, na mga, yung entire team ng JBL talagang, sila kumbaga sa, masyadong malalim ang kanilang dedikasyon. Opo. Sa siguro this is the reason why from time to time meron tayong pinasisinayaan. Yes. Tsaka yung network nila talagang established. Marunong maghanap ng pera. Yes. Okay, Doc. Magbe-break muna tayo. Okay, Doc, magbe-break muna tayo. Pero mamaya po, sa pagbabalik natin, gusto ko pong malaman, kasi kayo ay marami kayong itutulong sa pamamagitan ng donation. Okay? So, yan po ang ating topic mamaya po after po ng ating mahalagang pag-uulat. Sige pa. Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintaying tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam. Hindi ko na kaya. Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan. Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo. Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka-60 ng aircon? Baka mainitan yung mga tropa ko na, At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hotdog? Kailangan nasa freezer?
Nanay naman eh. 25 lang, sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo. Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Whirling Service Sports Radio. Ang taginting ng FM At lakas ng AM. sa iisang himpilan Pinagsanib na puwersa. para sa mas malawak na Serbisyo Publiko. Radyo Magazine 78. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Para lang bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas. Okay, so ang ating oras po ay 3:33 na ng hapon at balikan po natin si Dr. Bong Alvaro at meron pong gusto kong itanong dito may kinalaman po ito sa CHED Doc, may programa po ang Commission on Higher Education or CHED na AHEAD grant or ito pong Allied Health Experiential Assistance for Deserving Students. Ito po ay isang one-time na subsidiya na nagkakahalaga po ng 25,000 pesos na ibinibigay po ng Commission on Higher Education or CHED para tulungan po ang mga estudyanteng kumukuha ng mga kursong pang-medisina. Ano po ang masasabi niyo tungkol dito? Maganda pong Tita Mel, magandang inisyatiba ng gobyerno. Kasi makakatulong na malaki yan. Sa amin kasi bago ang aming College of Medicine. We are on the fourth year pa lang. So ibig sabihin next year pa kami magpapa-exam ng mga Pero yung grant na yan ay malaking tulong sa mga nag-aaral ng medisina. Alam po namin yan na Ma'am Mel. Pero okay, Doc, ito pong amount na yun ay pambayad ito para sa mga gastusin sa related learning experience or LE po, tulad po ng clinical training, internships, hospital rotations at community practicums. Priority po ang mga estudyanteng malapit nang magtapos sa mga kursong nursing, medical technology, medical laboratory science, midwifery, nutrition and dietetics, occupational therapy, physical therapy, pharmacy, public health, radiologic technology, respiratory technology, speech language pathology, doctor of dental medicine, optometry, veterinary medicine. Ayun. So, lahat po ng allied medicine ay kasama po. Okay. So Doc, masasabi natin na ready kayo diyan? Yes po. Apo. Okay. Kailan nga yung sabi nyo magbibigay kayo ng ng exam for that? By 2027 pala. Okay. 2027 ready na yung aming mga mag-exam sa College of Medicine. Bago po yan po ang pinakabago naming kolehiyo, yung College of Law medyo 10 years, nasa 10th year na kami. So yung ibang mga kolehiyo matatagal na po. Matatagal na po pala. By the way, yung sinasabi ko sa inyo kanina, Tita Mel, na si Charito Romano tanggap ng British Empire Medal, the first, nung 2021. Isa pong nursing graduate siya ng Wesleyan University. Anong pangalan, Doc? Romano? Family name? Charito Romano. Wow, ang galing. Ang mismong queen po ang nag-award sa kanya nitong British Empire Medal, one of the highest medals
Oo. na binibigay sa isang mabuting serbisyo. Ang galing. Okay. Opo. Alright. Doc, kanina po, bago tayo mag-start, nabanggit ko po yung mga scholarship. Opo. Meron ho Discuss bang may chance ho ba yung ating mga kabataang mahihirap pero matatalino na makakuha ng scholarship diyan sa Wesleyan? Opo. Alam niyo po ba ngayon, Tita Mel, meron kaming almost more than 2,000 scholars. Ang known po kasi ang Wesleyan University na nagbibigay ng, kilala kami sa pagbibigay ng maraming scholarship. Pagkatapos, halimbawa po yung mga empleyado namin dito, libre po ang kanilang mga anak. Oh. Opo. Opo. Hindi lang po yun. Mhm. Sa Wesleyan po, isa kami ata sa kokonting paaralan na mayroong tinatawag na share program. Ang share program po ay isang paaralan ng mga bingi at pipe. And Yung we mga have PWDs? Opo, deaf and mute po na and it's been there for more than 2 decades o 3 decades na ang share program na hanggang ngayon po ay ito po yung mga scholars naming tinutulungan. Actually 41 years na pala siya. Okay, so ibig niyo sabihin, marami na po kayong napag-graduate na mga deaf and mute? May mga nagtuturo na po na mga deaf and mute. Napakaganda po na minsan, sabi ko nga, mamasyal ka dito, ipapasyal kita sa mga Papasyal tayo dyan. Minsan, kasama sila sa mga nagpe-perform namin sa mga events. Mga malalaki na yung madami na kaming napag-graduate po. Ito yung isa sa mga binibigyan ng malaking pansin ng paaralan. So speaking of scholarship, Tita Mel, we have tons of scholarship. Meron po kami tinatawag na student assistant program na halimbawa poor, pero ang kategorya nun mga poor talaga ang pinaaral. Halimbawa, na-qualify ka as poor, ang gagawin ngayon, pwede kanilang i-deploy kanila sa mga offices. Halimbawa, sa Office of the President, ako meron akong 5 student assistant. Scholar lahat yung mga yon. Tapos, nagre-render lang sila ng ilang oras every day para magtrabaho. Tapos, may allowance sila monthly. So, right now, I think we have around mga 300 ang dami? students. Opo. Sila yung pag na-deploy ka sa college mo, na-enhance yung learning mo at the same time kasi yung inaaral nyo, minsan na-encounter mo sa yung trabaho. Ayun. Pero Doc, yun ang tawag namin SA program. Oo. Pero ano po ito? Taga-Kabanatuan lang ang inyong tinatanggap? O pwede bang magaling sa iba't ibang lugar, sa Luzon or sa Pilipinas? Meron po kaming Pampanga, meron kaming Tarlac, meron kaming Aurora, hanggang sa Cagayan. Hindi po siya exclusive lang sa basta po yun nga lang, kapag malayo siya, yung tirahan niya yung magiging problema. Pero normally kung kaya ng magulang na magrenta mag-board siya, meron kami mga ganyan yung mga taga Cagayan. Sama-sama sila sa isang boarding house. Maraming boarding house dito po kasi sa Cabanatuan City na mura. Wala po kayong sound. Tita Free Mel. po ang tuition fee? Po. Scholar sila? Scholar po. Libre po ang by category po yan. Halimbawa, yung ibang scholars namin na student assistant, may mga foundation sila na libre sila sa tuition. Yung other na mga bayaran nila, sinasagot ng ibang mga networks namin na mga foundation. Kaya marami sa mga scholars namin, minsan nga pati boarding house nila sagot.
Ayun lang ang Pero kanilang hindi binabayaran. kategorya, hindi Opo. lahat. Mhm. Yun lang mga medyo naswertihan na link o na ano sa isang network. Halimbawa yung atang 3 scholars FA ko sa President's Office. Alam ko hanggang boarding house at allowances meron Ang galing sila. naman. Ang Meron swerte po, nun. marami pong scholars dito. Opo. Noong Wesleyan. Pwede po ninyong i-visit ang aming website Opo. www.wesleyan.edu.ph at po tungkol sa scholarship na ito. Dito actually naglalag yung mga nag-a-apply. Talaga. Oo, kaya alam nila. Okay. Doc, malapit na tayong magtapos. So, sa ilalim po ng gabay ng MSGC, paano ninyo po tinitiyak na ang mga ganitong world-class na pasilidad at donasyon mula po sa mga institusyon tulad ng Asian Development Bank or ADB ay nagagamit po ng tama, tapat at direktang nararamdaman ng ating mga kapuspalad o disadvantaged Pinoy sa gitnang Luzon? Okay, tayo po ay, ang MSGC po ay pribadong tumutulong sa JBL-MGH. Pero alam ho ninyo kung ano po ang direksyon nito. At hindi lang po ito kasi, hindi lang mga ADB, kayo po mismo ay nagbibigay ng donasyon diyan sa eskwela, sa hospital na yan, di ba? Para sa mga kabataan, mga x-ray at mga beds at kung ano-ano pa. So ano po ang direktang nararamdaman ng ating mga kapuspalad o disadvantaged Pinoy sa gitnang Luzon? Tungkol po rito Actually po, ito nga, nakakatawa ito, Tita Mel. Nung some years back, wala pa itong mga team ni na Dr. Chi o nagsisimula pa lang sila sa kanilang Ang tawag sa JBL dito sa Pampanga, JB Hell. Pag daw pumasok ka, para kang nasa impyerno na. Yun ay isang finactor natin dun sa ating mga pagpaplano. We admitted na talagang merong ganong impresyon na sa So that triggered us yung team din na Ma'am Chi at saka yung MSGC na ayusin ang imaheng ito sa pamamagitan ng pagsasaayos ng serbisyo. Ngayon nagbibiro nga si Doc Maisel, ang tawag hindi na JB Hell ngayon, JB High. Kasi kapag nasa JBL ka daw, you feel very high, you feel very preferred, ka na. So, nagbagong bigla yung, wala po kayong sound, Tita Mel. Wala po okay, sabi ko po, ang galing talaga ngayon JBL kasi ang mga ang kanilang mga facilities, talaga namang high-tech, di ba? High-tech po ngayon. Umangkla na siya sa bagong teknolohiya. Opo. Kaya nakakatuwa. Pero okay, Doc, meron pa tayong mga less than 9 minutes. So, gusto ko pong hingan kayo ng huling mensahe. Okay? Ano po ang inyong mensahe at panawagan sa ating mga mag-aaral sa Wesleyan, sa mga kawani ng kalusugan at sa ating mga taga-subaybay upang magkaisa para sa mas matatag na edukasyon at kalusugan sa bansa? Doc, hindi ko kayo nakamusta. Kamusta na kayo? Oo nga pala, nagsimula tayo kaagad kita Mel. Ay, mabuti naman po. Sige po, yung message po ninyo. Una po, ang isang maraming pagbabago po ang teknolohiya, ang bansa. Nagbabago ito. So, kailangang magpursiging mas doble ngayon sa mga estudyante. Hindi pwede yung nakahalukip-kip ka lang ibig sabihin hindi pwede yung kailangan excellence. You really have to aim for excellence. Meron tayong patalastas dati yung hindi pwede ang pwede na. Dapat pwedeng-pwede. This is the kind of attitude that must be developed sa mga estudyante. Sa mga naman po, halimbawa sa mga teachers, the passion for equipping the students, hindi dapat namamatay yun. At sa amin namang mga administrador ng eskwelahan ay yung aming walang humpay na paghahanap
ng solusyon sa nagbabagong lipunan, sa tumataas na teknolohiya at siyensya. Ito ay aming trabaho na tulungang mag-level up, mag-upscale ang bawat estudyante. Kasi nga po, change is inevitable. AI will grow, and Yes, it will be here for sure in the next several decades, perhaps centuries, and it will grow more. So kailangan i-embrace na natin ito at pag-aralan, at nang sa ganun makatulong siya sa ating pag-enhance ng kaalaman at nang makapag-discover ng mga bagong inovasyon sa pamamagitan ng tulong rin ng artificial intelligence na nandyan and it will stay perhaps forever. Okay. Doc, upscale and move forward. Opo. Alright. Doc, marami kayong mga kinuha mga bagong mga professor para magabayan ang mga estudyante para sa paggamit ng AI? Opo. Isa po ito sa aming tinututukan ngayon, the AI technology. Marami pong mga eksperto ang mga iniimbitahan. In fact, pati po mga foreign networks namin, walang humpay po ang network. Kasama kasi, Tita Mel, hindi ka pwedeng mabuhay mag-isa eh. Network. Totoo. Network, mahalaga. Partnerships. Both local and international. Ayun. Oo, kailangan talaga natin 'yan, at kaya lang siyempre kailangan meron din tayong susundin ng mga patakaran, 'di ba, Doc? Hindi natin pwedeng abusuhin 'yan. Hindi natin pwedeng abusuhin. Ng AI, may ethical principles po tayong hindi kailangang lagpasin. Ayun. Okay. Pero Doc, kasi ang JBL MGH ay meron silang robotics. Ang Wesleyan ba? Meron din? I mean, tinuturo di ba ninyo dito sa mga estudyante? Sa basic education po, meron po tayo. Kasi di ba yung mahilig pag-assemble, pagkakalkal ang mga bata. Meron po tayong kapartner doon sa robotics po natin. Pero yung high-end robotics sa higher education, ito pa lang ang sinisimulan pa lang natin through VRs muna, tapos later on although sa ating computer engineering, gumagamit na po tayo ng mga 3D printers para sa pagmomolde nila ng mga iba't ibang mga gawain. Alright. It is inevitable, Tita Mel. Tama. Lahat pupunta dyan sa robot. Okay. Pero nga nagsisimula kami sa basic education. Ayon. Okay. Doc, huling-huli na to. Ano pong masasabi ninyo sa inyong kayo po ay magiging presidente ng Board of Trustees ng prestihiyosong Association of Christian Schools, Colleges and Universities? Isa na nung malaking trabaho ito, pero di ba kayo napapagod? Akala ko ba nag-retire na kayo? Kaya lang po, sinabi ko kasi ang meaning ng retire sa akin is having new tires. And therefore, kaya tuloy, marami kayong trabaho ngayon. Kaya mas dumami. Actually po, isang karangalan yung pangunahin ng isang malaking national organization, yung Association of Christian Schools, Universities, Colleges and Universities in the Philippines, na sinusubukan naming pinag-ugnay ang lahat ng tinatawag nating faith-based institution. Nang sa ganun ay with an aim na maiangkla ang malalim na religious and ethical principles sa kasama ng pag-aaral, kasama ng edukasyon, pag-uugali, karakter,
ay kasama. So ito yung aming aim at pagkakaroon ng matibay na espiritualidad. Opo. Okay. Doc, alam niyo, natuwa lang ako nung sinabi niyo may espiritualidad. Yung espiritualidad na totoo. hindi yung luluhod ka para mahingi ka ng ano. Joke. Okay, pero Yun actually sa tingin ko yun ang pinakamasamang pwede mong magawa. Gamitin mo ang yung quote and quote spiritualidad mo to serve your own purpose, and that is never an spirituality. Opo. Okay, pero alam niyo maganda yan. Sana maging sa mga public schools ay may karoon ng spiritualidad ang mga estudyante, di ba? Kasi parang tinuturo yan sa mga nasa primary, pero hindi ganun I mean, meron sila mga catechist, pero hindi ganun kalalim. So, ibig sabihin dapat siguro ay maging bahagi din talaga yan ng ating edukasyon. Doc, di ba? Sa amin po, nakaangkla sa mga values ng Wesleyan ay tinatawag namin chase. Yung S doon ay spirituality. Alright. So, Doc, maraming salamat at see you soon pag merong meeting ang ating MSGC. So, maraming salamat po at sana ay may naiwan tayong kaunting kaalaman tungkol po sa Wesleyan sa ating mga tagapakinig. Okay? So, maraming salamat. Opo. God bless po. Bye-bye. Okay, so mga kaibigan, ang ating mga kasamahan dito ay nais nating pasalamatan si Tech Orly Lopez, si Joy Timidan, si Jobel Lustre at ang ating AP po, ang ating executive producer si Tess Ramirez. So, mga kaibigan, hanggang sa susunod pong Sabado sa isang edisyon pa rin po ng ating Paaralang Bayan sa Himpapawid, at kung nakikinig po si Selbay, sa pagaling ka, partner, at see you next Saturday. So mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pakikinig at God bless you po. Bye! Ito pong muli si Melly Tenorio.